rito sa Morong, napatunayan kong masisiba ang mga tao. Sa mga hindi nakakalam, yung masiba, matakaw. O kaya mahilig sa pagkain. Hindi, kasi yung video natin na minandal, yung episode 20 ng Rito sa Morong, maraming nag-share, tsaka nag-like, tsaka nag-comment. Pakita ko sa inyo. Meron tayong video na ginawa tungkol sa kakaibang tawag ng mga taga-Morong sa merienda o minandal. Hindi ko alam kung bakit marami nag-share nito. Alam ko na talaga na yung mga taga-Morong masisiba. Hindi, pero salamat sa lahat ng nag-share, comment, at nag-like, nag-react. Tapos meron rin nag-chat sa akin. Nakikilala ko na si Arate pa si Joel. Pero hindi ko alam pangalan ni Arate, ngayon ko lang nalaman. Nakilala raw ako, kabatch ko yun. Yun rin isang kaklase ng elementary. Kasama ko nananalangka sa sapa noon, si Ronron. Ayos raw at nalalaman ng asawa niya ang mga salitang Morong. Yung inaanak ko si Pepet, lagi raw nanonood ng video ng Hopya Makaduday. Marami kong utang rito na papasko. Siguro mga 5 taon na. Shout out na lang. Pero meron ako talagang gustong isang pasalamatan. Nakita ko kanina lang ang umaga. Nakita ko lang yung profile niya. Pagbukas ko ng profile yan Ito, tingnan natin. Ito. Hindi ko alam kung okay lang sa kanyang ilabas yung pangalan niya. Pero pinakita ko na wala na tayong magagawa. Si Madam Rezi Chavez de Jesus. Siguro natuwa rin sa mga Morong na videos Kaya ganito ang kinalabasan. Pagpunta ko sa profile niya. Yan, episode 1. Episode 2. Episode 3. Lahat ng episode na i-share niya. Maraming salamat, Madam Rezi Chavez de Jesus. Gusto ko sanang bigyan ng Gcash, kaso mas mukha pang mayaman sa akin. Kaya shoutout na lang. Maraming salamat, Ma'am Rezi. Tsaka syempre sa lahat ng mga nag-share, gusto ko rin lang naman talagang pakilala yung mga kakaibang traits ng Morong Rizal. At para sa episode na ito, tutuloy ko na. Nag-shoutout lamang ako sa unahan. Para sa episode na ito, bibigyan ko kayo ng kakaibang salita sa Morong na onomatopeya. Balik muna tayo sa arko. Sa mga hindi pamilyar, ang onomatopeya ay mga salita na nabuo galing roon mismo sa sound ng bagay na tinutukoy. Halimbawa, boom. Diba? Yun yung tunog ng pasabog, kaya boom na lang ang tawag. Yung oink oink, meow meow, yun yung mga pinaka-basic na halimbawa ng onomatopeya. Sa Morong, meron rin kaming ginagamit na salita na onomatopeya. Yun ay ang mumulumulumor. Yung mumulumulumor, yan ay tawag sa mga bumubulong-bulong. Yung mga tao na halimbawa napagalitan o kaya merong kaaway tas bubulong-bulong. Siguro kasi hindi maintindihan yung sinasabi na mahina tapos hindi pa ganun ka-clear yung mga salita. Kaya sinabi ng mga matatanda, mumulong-mulumor. Para rin siyang salitang murmur. Pero magaling sa Morong pinahaba pa, mumulong-mulumor. Bigyan ko kayo ng example. Uy, ikaw na raw bahala rin sa kusina sabi ni nanay. Uy, wag ka nang mumulaw-mulaw mo riyan, sumunor ka na laang. Diyan naman talaga, di naman trabaho Parang Uy, ano ba tiki mumulaw-mulaw mo riyan? May problema ka ba kay boss? At yan ang salitang mumulaw-mulamor. Napakahabang salita ba? Kaya pag meron kayong mga nakita na bubulong-bulong, sa kahit anong dahilan, siguro nagkasagutan kayo tapos bubulong-bulong pa. O kaya meron kang pakiusap, ginawa naman pero bubulong-bulong pa. Sabihin mo yun. Wag mumula-mula-mur yan Dapat puntong Morong pa rin kahit nasaan ka. Kasi pag ginawa mong mumula-mula-mur, diba, ang pangit pakinggan. At yan lamang ang salitang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw. Sana ay mapakinabangan ninyo sa inyong mga buhay. Marami pa tayong susunod na video kasi marami pang words tsaka expression ng Morong na gusto ko pang i-share sa inyo. At hanggang rito na lang muna. Kita-kits ulit. Peace out.